Babawiin ng pamahalaan sa pamamagitan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang tatlong air assets ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ang mga mamahaling sasakyang panghimpapawid ay nakaalis palabas ng bansa kahit na merong kasalukuyang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario na nakikipag-ugnayan na sila sa Malaysia at Singapore kung saan doon ipinatago ni Ko ang kanyang air assets. Dagdag pa nito na hinihintay lamang nila ang utos ng Anti-Money Laundering Council para sila ay umalalay at mabawi ang nasabing mga air assets. Samantala, dumarami ang mga gustong magsalita at magbigay ng impormasyon hinggil sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH, kabilang ang flood control projects. Sinabi ito ni National Prosecution Service Prosecutor General Attorney Richard Fadulion. Aniya may mga nadagdag sa mga nag-apply bilang state witness sa isinasagawang investigasyon. Ang mga gustong magsalita at maging state witness sa investigasyon sa flood control projects controversy ay ang mga kawani at opisyal ng DPWH. Nababahala si Senator Camille Villar sa lumalalang mental health issue ng bansa. Dahil dyan, nagharap siya ng resolusyon na humihiling ng pagsisiyasat ng Senado sa lumalalang sitwasyon sa kalusugan ng pag-iisip sa bansa. Kanyang binigyang diin ang pangangailangang palakasin ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas at gawing mas accessible ang pangangalaga sa mga Pilipinong nangangailangan. Ayon sa datos ng gobyerno, binanggit ni Villar na halos 2,000 Pilipino ang namatay sa pamamagitan ng suicide noong naunang kalahati ng taong 2025. Ngayong 2025, may 3.6 million na ang may mental, neurological at substance use disorders sa bansa.